Hello mga mare, another day, another mini vlog. Finally mga mare, dumating na itong in-order ko na ilaw online. Napakaganda nga nitong bar counter lights na para dito sa aming balcony. Alam niyo ba mga mare na hindi naman talaga dapat ako sa online na bibili dahil nga yung naging experience ko doon sa mga nabili ko doon sa papagawa namin sa ibaba. Mas madali talagang masira lalo na kung mura lang yung bili mo. Pero dahil nga mga mare, talagang kulang kami sa budget and no choice ako at napilitan na dito ulit bumili online. Pero ang sinigurado ko na nga lang ngayon mga mare ay hindi na ako nasisilaw doon sa mga mura. Ang tinitingnan ko ay maganda yung review at talagang maganda yung quality. Kung noong una kasi mga mare, ang tinitingnan ko ay yung mura lang, hindi ko na tinitingnan yung iba pa. Ngayon nga, ang chinek ko ay yung mga magandang feedback at saka yung mga supplier kung marami ba siyang followers. Sabihin ay legit at talagang maganda yung kanyang mga tinitinda. Maliban sa mura nga mga mare, sa online ay napakarami pang choices. Yun nga lang mga mare, talagang titigain mo na maghanap ng iba't ibang supplier ng magagandang design na babagay kung saan mo ito ilalagay. Kaya naman mga mare, itong mga ilaw namin na iba't iba talaga yung binilhan ko. Ngayon din nga mga mare ay kinabit nila daddy ito UV sunshade net. Kasi napakainit mga mare sa umaga dahil nakaharap dito ang sikat ng araw. At ewan ko ba mga mare, bakit ba tayo ay takot na takot sa init ng araw? Kaya naman marami sa mga nag-i-inquire sa amin at nag-check-in ay unang tinatanong nila ay kung meron bang dilim o may shade ba yung part na pagliliguan. Pagkatapos na niyan mga mare ay pinagmerienda muna namin itong aming mga nagtatrabaho. Daddy nga ay nasipagan at nagluto ng lugaw para pamerienda dito sa mga tao. At yan nga pati siya ay nakikain na ng kanyang niluto. Mukhang nagutom din. At dahil tapos na nga mga mare, yung mga kailangan gawin dito sa harapan, ay tinanggal na nila at binaklas itong mga kahoy. Ginamit nilang patungan nung sila ay nagpintura, nagkabit ng ilaw, nag-finish dito sa harapan. Dapat nga mga mare ay hindi kahoy ang gagamitin dito at magrerenta na lamang kami ng scaffolding para mas mabilis. Yun nga lang mga mare, wala talagang available na marentahan. Dahil nga mga mare, tapos na yung kailangan gawin nila dito sa harapan ay eto at binaklasan nila kasi nga malapit na yung event. Ito naman mga mare na bintana na magsisilbing fire exit ay pininturahan na rin nila kasi nga nakaredy na yung bintana at kailangan na lang na matapos itong pinturahan para maikabit na. Tapos ito namang sa may balcony, yung pinakang minibar ay tinatapos-tapos na din nila. Sa totoo lang mga mare, ay wala naman talaga sa plano itong balcony. Kasi nga sabi ko, iba't ibang mga design na dagdag dito ay depende na lang sa kung ano yung mas makakapagpaganda or mas makakapagpa-maximize ng space. Dahil nga mga mare, ang iniisip ko, pag ang nag-check-in dito sa third floor ay posibleng hindi naman kasama na mag-check-in sa ibaba, ay dapat sana ay meron din sila na lugar kung saan sila pwedeng mag-chill-chill at ma-feel pa rin nila yung vibe ng ilaw doon sa ibaba sa swimming pool. Dumating na din nga mga mare, ito magkakabit ng mga glass windows. Dapat nga mga mare, ay kahapon pa nila ito ikakabit kaso nga madami pang nagtatrabaho at hindi pa ayos yung ilang bintana na kanilang pagkakabitan. Nakakatuwa nga mga mare kasi itong aming na-contact na gagawa ng aming mga bintana ay napakabata pa. Lalo na yung kanyang itsura. Yun nga mga mare, ang pinagandahan pala kapag yung mga bata ay namumulat ng maaga sa mga negosyo. Kasi siya yung tatay niya ay ganito yung gawain. Sila ay gumagawa ng mga furniture. Kaya naman doon siya natuto at ngayon nga ay may sarili na siya negosyo. Inuna na nga nilang gawin itong malaking bintana dito sa harapan. Alam niyo ba mga mare na original ko talagang plano dito ay dapat literal na bubog itong pinakang harap. Para yung vibe baga paghawi ng kortina ay kitang-kita mo yung magandang view sa labas. Ito nga mga mare na gumagawa ng bintana ay dalawa lang sila. Pero kahit dalawa lang sila ay mabilis din naman nilang natapos yung pagkakabit ng mga bintana. Sunod naman nilang gawin ay itong bintana dito sa may gilid na magsisilbi din naming fire exit. Noong una ay hindi ko na sana nga palalagyan mga mare ng ganitong fire exit. So sabi nga ni Papa para din sa safety ng aming mga guests at nang kami din ay mabigyan ng permit ng mga taga-fire ay pinalagyan ko na rin. Marami-rami din nga mga mare ang kanilang i-install ng mga bintana. Maliban dito sa pinakamalaking kwarto, ay meron din kasi kami dito sa may lavatory, sa may CR, sa may kitchen, pati yung pinto ng aming CR, sa kanila ko na rin in-order. Dahil nga mga mare, irregular yung size ng pinto at maliit lang kasi yung space. Dapat nga mga mare, ibibili mo sa hardware ng mga ready-made na pinto kasi ang gaganda pa ng mga design. Mura lang naman. Kaso nga mga mare, dahil irregular yung size ng aming pinto at pinagkasya lang kasi itong maliit namin na space para sa aming CR, ay nagpa-customize na lang ako dito sa gumagawa din sa amin ng bintana. At in fairness naman, ay mura lang naman din silang sumingil. Sila nga mga mare ay nirefer din lang sa akin ng kapatid ni daddy at sabi niya ay maganda naman silang tumabaho at very affordable pa. Kaya naman syempre tayo na nagtitipid pero syempre kahit na matipid gusto natin yung maganda at pulido ay eto at nag-try kami na dito sa kanila magpagawa. At yun nga mga mare, satisfied naman kami sa kanilang mga ikinabit. Ang kinagandahan pa ay madali silang hagilapin kapag may kailangang baguhin or may kailangan kami ay agad silang nakaka-reply at nakakapunta. Yun ang bintana din namin dito sa may balcony na ang labas ay parang salamin kaya napakaganda, pwede rin magsilbing salamin ng mga nandito sa balcony. Laking pasalamat ko din nga mga mare at nakahanap ako ng mga tao na gumagawa dito sa amin na maayos kausap, nasusundan yung mga request ko, mura din lang namang sumingin. Yun din yung isa sa advantage
disadvantage kapag hindi mo ipapakontrata yung ipapagawa mo. Pero lahat nga lang ng detalye, lahat lang nga ng gagawa ay ikaw ang mag-usap, ikaw ang magdedesisyon, yung mga bibilihing gamit, anong klase, ay nasa iyo lahat. Pero sa katulad namin na talagang limited ang budget at syempre ang dami kong request at hindi ako mapakali pag hindi masusunod yung request ko, mas mabuti para sa amin na hindi na talaga ito ipakontrata. Lalo na mga mare sa case namin na wala talaga akong malinaw na plano sa pagpapagawa. Hindi katulad ng iba na detalyado na talaga yung plan. And so far mga mare ay okay naman kami sa ganitong strategy. Happy naman kami sa mga naging resulta at nakikita namin na unti-unting development or update sa aming mga pinapagawa. So hanggang dito na lang uli mga mare. Like and share naman ng video. Bye! Nasa gitna ba yung pinakagal ko? Pwede ko na yung pasay, oo.